Good day, everyone. I am Mr. Michael Vincent P. Barba, Education Program Specialist 2 of the Department of Education Schools Division of Tarlac Province. And I am going to discuss to you photojournalism o pagkuha ng larawan. So let's define first what is photojournalism. Photojournalism is about capturing the human experience and making your own art, not just capturing the creations of others. Look at the good, the bad, and the ugly. So, ang pinag-uusapan natin dito ay human experience. You are making your own art by showing the human experience, by telling stories of people through showing pictures. So here, you're not just going to look at the good. Hindi mo lang titignan at hindi mo lang ipapakita yung good stories. You can show bad stories, ugly stories, and other different types of stories based on the human experience that you want to show. Here are the three things that you need to remember and consider in photojournalism. You are capturing human stories. So nasabi natin kanina na kailangan nating ipakita ang kwento ng mga tao. So that means sa picture, merong tao. Next is actions. So yung mga tao sa picture, may action. Para may bigay natin yung kwento. Kasi if you're lacking actions on the picture, it will be hard for the viewers to comprehend or to identify the story behind the picture. And lastly, emotions. So, paano ba may papakita ang emotion? Together with the facial expression, added with action, may papakita natin yung emotion ng mga tao doon sa larawan. So, tatandaan natin yung tatlong yan. Also, we need to consider the content of our photos. So, first is you should know how to capture your subject. Sa inyong larawan, kailangan meron kayong focus. May subject kayong ipinapakita. So, it can be in a setup na solo yung tao doon sa kinukuhanan ninyong larawan. Pwedeng dalawa sila, pwedeng tatlo, pwedeng marami, but always consider yung subject, yung focus doon sa inyong larawan. Na hindi pwedeng ipakita mo, halimbawa, yung maraming tao at hindi mo na ibibigyan ng emphasis yung specific na tao na gusto mong ipahayag yung kanyang kwento. Next, consider the foreground together with the background. So we are familiar with the background, pero sa foreground, maybe some of you know it, maybe some do not. So yung background, typically, ito yung nasa likod na image ng subject natin. Yung foreground naman, ito yung mga objects na nasa harapan ng inyong subject. So later on, we're going to see some examples of this. Here are some of the tips in capturing photos. First thing is try to avoid post picture. Sa photojournalism, bawal ang stage photos, yung mga post pictures na ito. Ito yung mga tipong kinausap natin, na inutusan natin na gawin mo to, gawin mo yan.
So, bawal yon sa photojournalism because we are capturing human stories and we are not capturing um, um, we are not capturing stories that are manipulated. So, bawal yon. Also, with this post picture. So, halimbawa, pinicturean mo sila pero napatingin sila tapos nag-post sila. So, altered na yung kwento doon sa larawan. Kasi yung um, hindi na yung human story na tina-target mo yung naipakita, kundi yung post picture na. Next, try to capture emotion. You can capture emotion by showing the facial expression together with action. Get faces, not backs. So, importante na makita ang mga mukha para may pakita yung emotion. Identify the star of the picture. Dito na papasok yung sinasabi natin kanina na focus or yung subject na sa isang in a big crowd, you should know how to position your camera, get into the correct angle for you to get your specific subject or specific focus. Yung specific na tao na kukuhanan mo ng picture doon sa big crowd na yon. Get up close. So, lumapit. Depende doon sa angulo na gagawin mo. And let your picture tell a story by showing the face and emotion and showing the action. So next is use different angles. So kailangan ninyong matutuhan kung saan ba kayo dapat pumwesto. Depende sa availability ng subject, depende sa availability ng light kasi hindi din tayo basta-basta makakakuha ng larawan kung yung light ay hindi present doon sa lugar kasi baka mamaya mali yung position natin, naging dark yung subject natin, yung background, yung lang yung nakita. So that's not hindi natin achieve yung kailangan nating i-achieve sa larawan. So avoid inanimate objects and focus on people. Wag lang tayong kukuha ng mga halaman. So kung ang tema ng inyong kinukuhanan ay environment, syempre may halaman 'yon. So always consider na kailangan may tao doon sa larawan. Kahit na sabihin natin environment, mga halaman, ang kapaligiran, pero syempre, kailangan yung presensya ng tao dahil ito ay, ang photojournalism ay pagkukwento ng buhay ng tao. Next, don't crowd the picture. So, nuulit-ulit natin yan na kailangan nating matutuhan kung paano kumuha ng larawan na may focus. Action, good, blurry, bad. So, in sports, we capture photos. Isa sa pinakamahirap na kuhanan ang sports event dahil gumagalaw, may action. Kaya, pagalingan sa pagtsempo ng pagkuha ng larawan. Dito natin i-consider yung quality ng larawan. Kaya dapat marunong tayong tumiming para hindi blurred yung pagkakakuha natin sa larawan. And then next is using the rule of thirds. So later on, I'm going to show you some example on this. So I am going to show you some photojournalism techniques that you may use in the future, that you need for you to learn the correct photojournalism techniques. So the first one is the rule of thirds. Alamin ninyo kung saan nyo pupwesto yung subject ninyo. So tignan natin tong larawan. Yung lalaki at babae, nakaharap sila papunta sa iyong right. So, yung pwesto nila dapat ay nakatalikod dun sa edge ng frame kung saan sila mas malapit.
Okay? So always consider the rule of thirds. Next is the perspective. As you can see, tingnan natin yung mga sapatos na nakahilera. Mula dito, sa pinakaunang sapatos malaki. Tapos, sa hilera niya, habang papaliit siya ng papaliit. Which shows a perspective view of the setting. No? So, isa yan sa technique na pwede nyong gawin. Another thing is the shadow. But before we talk about shadow, pag-usapan muna natin yung light. So, gamitin ang liwanag ng naaayon sa iyong pwesto. So, kung halimbawa, kung ang liwanag ay nasa iyong harapan, tapos nagpicture ka. So, anong i-expect natin? Doon sa larawan natin, magkakaroon ng glare. Magkakaroon ng liwanag doon sa picture natin, and that is bad in a picture. Kailangan, kung nasa harapan natin yung liwanag, talikuran natin yung liwanag para yung yung light ay mapunta doon sa subject na kinukuhanan natin. Now, dito naman sa shadow. So, hindi pwedeng magkaroon ng shadow kung walang light. Ngayon, saka lang magkakaroon ng shadow kapag mayroong obstruction na naganap para harangan yung liwanag. And on some cases, we use this kind of technique for us to put aesthetic value on the picture. On the picture, dito sa picture na nakikita ninyo, ito ay sa kulungan. At pinapakita dito yung mga persons deprived of liberty. Yung mga taong nakakulong. Now, isa sa rule ay hindi pwedeng ipakita yung mukha ng mga taong nasa kulungan. So, the photojournalist used the shadowing technique para hindi makilala yung mga tao. So, napansin natin na dun sa mata nila, naging black dahil sa shadow. So, that is one of the technique that you can use. Another technique is close-up shot. Ito yung isa sa most effective na technique na pwede ninyong gawin. Look at the picture. Dun sa eyes pa lang, tapos dun sa bibig at dun sa kamay niya, alam nyo na kung ano yung gustong sabihin ng kwento. Now, for photojournalism concern, kung maaari, huwag ninyong putulin yung ulo para may pakita ng buo yung head ng inyong subject. So this is a good example of a close-up shot in terms of the headshot. No? Kasi dito, hindi masyadong halata. Although we all know that this is a stolen shot sa isang interview. Pero yung timing, yung kulang. Hindi nakuhanan yung eksaktong bumubuka yung bibig tapos yung kamay may ginagawa or may hawak yata dito, hindi masyadong emphasize. So, yun lang naman yung kulang. But, here, nakita ninyo yung rule of thirds, tapos yung standard na kuha ng isang close-up shot. Now, let's go to this technique, the family of three. As you can see on the picture, we have three persons. Now, gamit yung tatlong tao dito sa larawan, may papakita natin yung different angles, different positions, um,
tapos yung different perspective. Itong family of three, isa sa mga effective way para makapag-target ka ng different techniques. Okay, so this is a profile shot. It is taken in a side view shot. Pwede siyang gawin, pwede siyang kuhanan on a purpose na yung mga naglalakad, yung mga nagkukwentuhan. Sa picture na to, it was taken right after the Yolanda surge. Ipinaparada, pinoposisyon yung mga santo. No, as you can see, yung background, may impact yung background. Nagkukwento yung background. So, sabi natin kanina, aralin natin kung ano yung pwedeng maging background ng picture kasi isa ito sa mga pwedeng magbigay ng kwento. And especially ito, yung kanilang action and emotion. Yung emotion nila, seryoso sila na ramdam mo dun sa mukha nila na hopeless. Yung mukha nila. So, ito na yung action photo na sinasabi natin. So, in a sports event, you can get action photos. Pero hindi lang natin pwedeng ilimit yung action photo natin sa mga sports events. Kasi may mga action photos na pwedeng makuhanan sa iba't ibang setups. Aside from the sports events. So, as you can see, walang blurred shot. Tama yung timing. Merong action. May emosyon. Tama yung posisyon para makuhanan yung subject. So the technique that was used in this picture is balance. Tignan natin, lagyan natin ng hati. For example, let's put an imaginary line sa center ng picture. Kung ano yung nakikita nyo sa left part na objects or subjects, ganun din yung nakikita nyo dun sa right side. So, the presence of images on the left to as seen on the right, doon natin may consider yung balance of picture. Okay, now, so let's talk about constructing a caption. A caption is as important as the photo. Captions support the story behind the picture. It will give significant information that will be needed to support the picture. We all know that pictures in a photojournalism should stand alone without caption. But captions need to provide factual information about the picture. So, ito yung pwede nating sundan na structure. Sa pag-caption, ginagawa natin yung pattern sa news writing. So, bilang mga photojournalist, kailangan nyo ding matutuhan ang news writing, ang pagsulat ng balita. Dahil ito yung magiging foundation ninyo sa pagsulat ng caption. So, here is the tip that I can give you para mas mapabilis ninyong matutuhan. So, ito yung structure. For English, we have who, what, where, when, why, how. And then, sa Filipino naman, ano, sino, saan, kailan, bakit, at paano. Another structure is this. Pwede nating unahin yung why and or how. Saka natin isunod yung who, what, where, when. Sa Filipino naman, pwedeng bakit at o paano, ano, sino, saan, kailan. This will lead you to emphasize the significance of the story on the picture. Kapag inuna nyo kasi na sinagot yung mga tanong na to, mas mabilis ninyong maipapahayag yung kahalagahan ng kwento dun sa larawan. Okay, so magbibigay tayo ng halimbawa. Unahin natin sa Filipino, yung first na pattern. Naglalaro si Vender David
10 ng kadang-kadang sa Plaza ng Dueg bilang paghahanda sa nalalapit na Laro ng Lahi Festival sa Duegar Settlement Elementary School, Agosto 15, Huwebes. Pansinin natin, yung salitang naglalaro, ito yung sumagot sa tanong na ano. At yun yung inuna natin. Pansinin ninyo yung salita. Ito ay salitang kilos, ito ay pandiwa, at ang aspeto ng pandiwa na ginamit ay pangkasalukuyan. Palaging gamitin ang aspetong pangkasalukuyan na pandiwa sa inyong mga caption. And then, ito, inilahad yung pangalan at may karagdagang impormasyon. Pwedeng ibigay yung edad. Ihiwalay gamit ang kuwit. At susunod na yung iba pang mga impormasyon. Basta laging tatandaan kasi ito yung nakakalito sa English at Filipino. Sa English kasi nauna yung who, yung subject, yung simuno, yung sino, yung pinag-usapan. Sa Filipino, uunahin natin yung ano ang nangyari, yung salitang kilos, yung pandiwa, upang maging karaniwang ayos yung pangungusap. Kasi kung inuna natin itong pangalan, halimbawa, si Venger David, magkakaroon tayo ng salitang I. Si Venger David ay naglalaro. At ito ay naging di karaniwang ayos na. Yun yung iniiwasan natin. Kaya dapat tatandaan sa Filipino, unahin ang pandiwa, unahin ang salitang kilos, unahin na sagutin ang tanong na ano ang nangyari. Okay, dito naman sa ating second pattern, yung sumagot dun sa tanong na bakit at o paano. Bilang panangga sa pagguho ng lupa, nagbubungkal ang mga magulang ng mga mag-aaral ng Duegar Settlement Elementary School sa harap ng paaralan upang isaayos ang bakod. Agosto 9, Biyernes. Pansinin natin, bilang panangga sa pagguho ng lupa tas may kuwit, yan yung sumagot sa tanong na bakit. Tapos, sinunod yung ano. At ito yung nagbubungkal. At yung iba pang mga impormasyon. Okay, sa English naman tayo. Shasha Rodrigo left, Neneng de la Cruz center, and Sabel Rodrigo right, grade 6 pupils, play at the Duegar Settlement Elementary School grounds while waiting for their next class, August 13, Wednesday. Pansinin natin, inuna nating sinagot yung tanong na who. Ngayon, dito sa picture, family of 3 yung tinarget. At lahat sila ay kasali dun sa kwento. Kaya kapag ganito yung style na gagawin ninyo, always consider their positions on the picture at ilahad ninyo doon sa caption by stating the name, and then right after the name, put open and close parenthesis, isulat yung pwesto nila, left, center, or right. And then, after noon, meron pang grade 6 pupils. So, dinescribe din niya kung anong status nila. And then, pansinin natin yung verb. Ganon din yung ruling natin sa verb. Present tense, simple present tense of verb. Now, consider your subject and verb agreement. Dito, dahil meron kang plural subject, kailangan naka-plural form din yung iyong verb. Play, walang S. Pero kapag singular yan, yung verb mo may S, plays. So, limbawa, iisa lang niya, si Shasha Rodrigo lang. Ang iyong verb ay magiging plays. Okay, for the last example, dangerous as it seems, Duegar Settlement Elementary School learners still play alos-os during weekends at the slopey roads of Sitio Dueg. So dito, inuna niya ang sinagot yung why or how. Sa kanya nilahad yung who, what, where, when. Okay, so that's it
I hope nakatulong ako sa inyo pagdating sa category na to, which is the photojournalism at pagkuha ng larawan. Um, I hope yung mga techniques, mga tips na naibigay ko ay makapag-provide ng enough knowledge and um, a way for you to develop your skills in photojournalism. Again, maraming salamat.